Ito po ang kahalagahan ng pagsasalita po natin, ng ating pong pag-voice out ng ating opinion sa publiko dahil maaaring ang opinion po natin ay maging isang factor sa pagdedesisyon ng ating mga senador. Mababasa po natin sa balitang ito na binawi po ni Senator JB Ejercito ang kanyang pirma ng pagsuporta sa panawagan ni Senator Robin Padilla na huwag arestuhin si Pastor Apollo Quiboloy. Sabi po dyan sa balita, Senator J.B. Ejercito withdraws his signature in the written objection on the contempt ruling versus Apollo Quiboloy. So yun po, binawi po ni Senator J.B. Ejercito yung kanyang pirma ng pagsuporta para hindi po maaresto si Quiboloy. Nung tinignan ko yung mga miyembro ni Senator Risa, si Senator Risa kasi yung chairperson Nung tinignan ko yung mga miyembro at tinignan ko kung sino maaaring bumoto ng pabor kay Robin, I think hindi po sila aabot ng 8. Ang kailangan kasing pirma ni Robin ay 8. I think nasa lamang sila, nasa 6 or 7. So ito po yung mga members kasi, no? So nag-withdraw na po si Senator JB Ejercito. Yung nakita natin dito, so hindi naman to official Senator Cynthia Villar nagpahayag na po ng pagsuporta kay Robin. Obviously, Senator Marcos, so suporta yan. And then Robin Padilla, obviously. Senator Bongo, and then obviously yung anak ni Senator Cynthia Villar, si Mark Villar, no? Kasi syempre magnanay sila. So yan, 1, 2, 3, 4, 5. I think 5. So maximum siguro 5 to 6 or siguro hanggang 7 pwedeng pumirma dito. So I don't see na magtatagumpay dito si Senator Robin Padilla. Yung reason kasi ni Senator Cynthia Villar kasi daw kaibigan at mabait daw sa pamilya nila. Kaya sumusuporta siya kay Robin, no, na hindi ma-aresto si Pastor Quiboloy. Napakababaw na reason. Nakakadismayang reason, hindi katanggap-tanggap, no? So kapag pala kaibigan ng senador, tila napoprotektahan, nagkakaroon ng exemption sa subpoena at pag-aresto ng Senado. Ganun pala yon. Si Senator Amy Marcos naman sinasabi, oppressed daw. Siyempre, magkakaibigan yung mga yan, no? Talagang, ang pangit lang talagang tignan ng reasoning nila, no? And ito si Senator Robin Padilla, yung dahilan niya, no? Kasi dito nabanggit niya na biktima at bayani si Pastor Quiboloy. Ang dahilan niya dahil nakipaglaban si Pastor Quiboloy sa komunista. Parang hindi ko yata nakitang nakipaglaban si Pastor, no? Siguro nagamit yung kanyang programa para batikusin ang mga rebelding NPA. Pero ang hinaing ng mga tao, nagagamit din yung programa sa mga red tagging unnecessary red tagging no? At saka hindi ko kailanman nakita si Robin Padilla na nakipaglaban sa mga NPA, sa mga rebelde, no? Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. So, hindi ko mapaniwalaan yung sinasabi niyang naging biktima at bayani sa Pastor Quiboloy. So, ang naaalala ko kasi, si Robin Padilla ay may picture kasama si Joma Sison. Yun po yung naaalala ko. Wala akong nakita o naaalalang siya ay nakipaglaban sa NPA. Baka, yes, siguro meron, pero hindi ko nakita. Ewan ko kung may nakita po kayo. Kayo, mga kababayan, ano pong masasabi niyo dito sa pag-withdraw, pagbawi ni Senator JB Ejercito sa kanyang pirma ng suporta kay Robin Padilla? At nakikita niyo ba na magtatagumpay si Senator Robin Padilla na makalikom ng 8 signature para hindi mapa-aresto si Pastor Quiboloy? At ano pong masasabi niyo sa naging pahayag ni Robin Padilla patungkol kay Quiboloy? Comment down below at pakilike po ng video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.